Good morning, I'm Angelo Castro III. I'm Angela, and we are the Castros. Well, we're currently experiencing at least the whole nation and Metro Manila and several parts of Luzon, Visayas, and Mindanao. Yes. Several storm signals not due to Typhoon Enteng. Oo, pero dito sa NCR kasi mostly sa Metro Manila. Indirect effect ang nangyayari. Oo, pero mamaya makakausap natin tagapag-asa Yes, para oo. ma-explain sa atin bakit ba nag-uulan ng malakas na ganito. And then we've seen a lot of reports sa social media also, and siyempre sa atin sa One News and One PH, yung mga ilang areas sa Quezon, sa Rizal, And of course here lubog sa baha. in Metro Manila, we're taking a look and we're keeping watch on Marikina River. Although as of kaninang umaga, it was only at alert level 1. Yes. But just the same, we have to keep an eye on it because konting bugso lang ng ulan, pwede po umakyat yan ng level 2 up to level 3. Oo, Right? so antabay po kayo doon sa mga iba't ibang updates natin tungkol dito sa bagyo. sa bagyo na to. Enteng, But oo. of course, inside this yung ating regular programming, yung countdown natin. So syempre, pwede nyo pa rin puhulaan. Makasali po sa aming talakayan kung ano yung mga issues na papasok po sa Okay. ating countdown today. Ano ba? We have no classes ngayon, no? Yes. So, Oo. shall we announce it now? Later na. Later na. Oo. Okay. Okay, we're serving you news in a countdown. All that before your second cup of coffee. This is brunch. We start our countdown with the latest on Tropical Storm Enteng. For that, we have pag-asa over the phone, Veronica Torres. Magandang umaga po sa inyo, Ma'am Veronica. Nasaan na po si Enteng ngayon? Magandang umaga din po sa inyo dyan, pati na rin sa ating mga taga-subaybay. Kanina alas 7 ng umaga, yung kanyang layo ay nasa may 100 kilometers, hilagang kanluran ng Daet, Camarines Norte. Veronica, no, ang tanong dito is, will Enteng make landfall dito, no? And if yes, ano yung mga areas na directly to be affected? Opo, base nga sa ating latest na analysis ay hindi nga natin tinatanggal yung possibility ng landfall. So, possible landfall over Babuyan Islands, hindi natin ni-rule out po. And also, possibly mag-landfall din ito sa may Isabela or Cagayan this afternoon or tonight. Okay, tapos Veronica, sa Metro Manila ba, ang effect nito is yellow rainfall warning pa rin tayo? Or can we also expect may increase sa mga hangin na dumarating sa Metro Manila? Opo, so currently, may orange rainfall warning na tayo sa Metro Manila. And then, naka-signal number 1 na din kasi tayo sa Metro Manila. So, asahan na din natin yung mga malalakas na hangin sa area natin. And Ma'am Veronica, just to clarify lang, is Enteng the weather system bringing rains over Metro Manila or dahil po ito sa southwest monsoon? Currently nga yung nakaka-apekto ngayon sa may Metro Manila is mostly itong more on si Enteng. Although western section ng bansa more on southwest monsoon. Okay, just to clarify lang din po, Ma'am Veronica, kailan po ang labas ni Enteng dito sa Philippine Area of Responsibility? Kailan po tayo makakaranas ng maganda-gandang panahon? Opo. So, possible lumabas itong si Enteng ng ating Philippine Area of Responsibility by Wednesday evening to Thursday or early morning. Although, lalabas na siya by that time, may nakikita pa nga rin natin sa ating 5-day weather outlook na tuloy-tuloy pa rin maulan sa Metro Manila. Miss Veronica, napansin po namin, although talagang malakas yung ulan nito, maraming tubig ulan yung dinadala nitong bagyo na ito na si Enteng, kasama pa nitong hahanging habagat natin. Napansin din po namin na medyo malakas din po yung, yung hangin. Can you explain that to us po? Opo, dahil nga po may kalapitan sa landmass itong si Enteng, although medyo nasa east natin siya, pero malapit din kasi siya sa may Metro Manila. Kaya yung nagkakaroon tayo ng malalakas na hangin, signal number 1 na nga din kasi tayo. Although, may times din kahit medyo malayo yung bagyo natin, nagkakaroon din tayo ng malakas na hangin dahil naman sa enhanced southwest monsoon. Pero wala po bang posibilidad na along the way, bago lumabas itong si Enteng sa atin, malusaw siya? Currently, hindi pa natin nakikita yung ganyang senaryo. So, nakikita natin na habang tinatahak nga yung area malapit sa atin,
mas lumalakas pa nga ito. Dahil hindi rin kasi siya yung naglandfall yung entity niya sa landmass. So medyo tinatahak niya mostly is natin and medyo marami din karagatan niya. So nakakapag-ipon pa rin siya ng lakas. Veronica, no, since it's September already, and nasa I pa lang tayo, how many mga bagyo na inaasahan natin itong September? September, pwedeng 2 or 3. Okay. Alright. Alright, sige, patuloy po kami makikipag-coordinate sa inyo, Miss Veronica Torres, ang ating weather forecaster from Pag-asa. Thank you so much. Thank you din po. Okay, in connection Yeah, and classes and work in government offices have been suspended in some parts of the country due to Tropical Storm Enteng. Metro Manila has suspended classes in all levels today amid the heavy downpour and floods reported in certain areas. Preschool to senior high school classes were also suspended in Apayao, including classes in the alternative learning system. There are no classes in Bataan, Angeles City, Pampanga Province, and the whole Calabarzon. Certain local governments in Bicol also declared no classes as they experience Enteng's wrath. Students will also stay home today in the province of Northern Samar, Cotabato City, and Kidapawan City. For ibang schools kasi last night, yung una, nagsabi pa sila sa ibang mga university na online classes na lang muna kasi, di ba parang before 8 or 9 p.m. kagabi, medyo hindi pa ganun kalakas yung ulan. Actually, so eventually, they decided na, okay, wag na Metro lang Manila, mag-online Metro class. Manila as of 9 or 10 o'clock wala pa eh. Pero ang unang nag-declare na province within the vicinity of Metro Manila was Cavite City. Right. And then pagpalo po ng after midnight, tuloy-tuloy na isa-isa, nagde-declare. Now, we will flash now on the screen. Ito yung mga no classes today due to Typhoon Enteng. If you can see, we have all levels ito all levels ito in-person classes. Ngayon, discretion na po ng eskwelahan kung magkakaroon ng online. But the following are Caloocan, we have Las Piñas, Malabon, Mandaluyong, Manila, Marikina, Muntinlupa. We also have Navotas, Parañaque, Pasay City, Pasig, Pateros, Quezon City, San Juan, Taguig, and Valenzuela. So, mostly Metro Manila ang naka-flash natin sa screen. Oo. Dito naman po sa sa Central Luzon, 'di ba? Wala rin pong pasok dito sa may Bataan, Bulacan, kasama rin po yung government work offices doon at Angeles City, Pampanga. Sa CAR sa Apayao Province, sa preschool to senior high school, including yung ALS, yung Alternative Learning System. If you're from Calabarzon, ito po yung mga areas na walang pasok. That's Cavite, Bacoor City. Kasama rin po yung government offices doon. Laguna, Batangas, Rizal, and of course, Quezon. Okay. And also, all levels ito, due to the Typhoon Enteng, we have Baras, Catanduanes, Bagamanok, Catanduanes, Gigmoto, Catanduanes, Pandan, Catanduanes, Panganiban, Catanduanes, Virac, Catanduanes, Claveria sa may Masbate po, San Pascual sa Masbate, Sorsogon City, Sorsogon, Barcelona, Sorsogon, Bulan, Sorsogon, Bulusan, Sorsogon, Castilla still po in Sorsogon, Kasiguran, Donsol, and Gubat, Sorsogon. That's elementary to high school and all levels po yan. Elementary to yun? Yeah, all levels, all levels. Pero ito all levels din po dito sa Northern Visayas, sa may Northern Samar, Eastern Visayas rather, sorry po, at saka Northern Samar. Sa Soxargen, sa may Cotabato City at Kidapawan. Diyan po yung mga areas na walang pasok. All levels po yan, oo. Okay, stranded ang mga motorista sa main road sa Bagong Silang, Caloocan dahil sa baha dulot ng bagyong Enteng. Para makakuha pa ng update tungkol dito, makakausap natin si Mobile Journal Francis Orsio. Francis, kamusta na ang mga motorista dyan? What's the situation like? Yes, Diego, Angela, dito nga sa kahabaan ng Barugo Street, ito yung main road kasi papasok at palabas ng Bagong Silang dito sa may Caloocan City. At makita nyo nga sa likod ko ay kahit pa paano nakakadaan na yung ilang mga malalaking jeep. O halimbawa itong jeep at ilang motorista, sinusubukan na dumaan dito sa tubig baha. Pero kung titignan nyo dito kasi sa gilid ko, nasa tabi kasi tayo ng isang creek, nakita natin yung pagtaas na
ng tubig dahil nga sa tuloy-tuloy na pag-ulan simula pa kaninang madaling araw. At may mga ilan din tayong bahay na napuntahan kanina na lubog na sa baha dahil nga dito sa bagyong Enteng. Angelo? Oo, ilang mga barangay ba dyan, Francis, sa may Caloocan, dyan sa kung saan yung area mo, ang mga lubog sa baha? Sa ngayon, dalawa pa lang kasi yung main road na hindi nadadaanan dito sa may North Caloocan City. Particularly dito sa Bagong Silang at isa sa may Deparo, Caloocan City. Pero dito sa Bagong Silang, since ito yung pinakamalaking barangay sa buong bansa, ito talaga yung nakikita natin may pinakamalaking epekto or nakakaranas ng epekto ngayon ng bagyong Enteng. At yung kung titingnan natin dito sa creek na ito, mahaba din yung or maraming mga bahay na rin lubog na sa baha, Angela. Francis, is the LGU preparing in the event na kailangan po pa mag-evacuate? May ganyan ba senaryo pwede natin maranasan? Kanina, Angelo, may nakita tayong ilang mga opisyalis or officials from the CDRRM or City Disaster Risk Reduction and Management Office ng Caloocan City at kanina nag-roaming sila dito, nag-roving at nag-iikot dahil tinitingnan nga yung mga kabahayan na nalubog sa baha at yung iba naghahanda na rin. May mga ilan tayo nakita na binabantayan din yung baha para sana makapaghanda din kung sakaling kung magtuloy-tuloy itong ulan at tumaas pa yung tubig, agad silang makakalikas, Angelo. What about yung mga evacuation centers? Just in case, yan ba ay mga handa na rin? Sorry, Angela? Yung mga evacuation centers, yan ba ay hinahanda na rin ng LGU ng Caloocan? Yes, Angela, may mga ilan ng eskwelahan dito na pwedeng puntahan, lalo na yung sa flood-prone area, so sa mga low-lying communities dito sa Bagong Silang na pwede na puntahan. Halimbawa sa may Kalayaan National High School at Elementary School dahil yung mga lugar na yun ay kahit papano mataas at pwede puntahan ang aksidente na sa mababang lugar at binabaha na, Angela. Alright, sige, patuloy kami makikipag-coordinate sa'yo, Francis, para dun sa mga magiging update dyan sa area mo. But for the meantime, maraming salamat sa ating mobile journal na si Francis Orsio, live dyan sa Caloocan. May sumisilip pa na bata doon sa likod ni Francis. Nako, ingat po yung hindi po porket walang pasok ngayon ay kayo po ay lalabas, 'di ba? Gagawa ng kung ano-ano or maliligo sa baha. Nako. Bawal na po 'yun. Make Bawal sure na po yun. to stay indoors na lang po, 'di ba? Kung wala namang importanteng gagawin. Alright, break muna tayo sa mga balita natin tungkol sa baha. Let's continue with our countdown. Our ninth story is the PVL denying PLDT's protest regarding the controversial referee's call during the reinforced conference semifinals. PLDT filed the protest over the referee's decision not to call a net touch violation in the fifth set of their match against the Akari Chargers. Despite the setback, PLDT said they will still compete in the bronze medal match against Signal at 4 p.m. today. Meanwhile, the undefeated Akari Chargers will go head-to-head with the Creamline Cool Smashers in the finals at 6 p.m. Catch all the latest PVL action on One Sports, One Sports Plus, and RPTV on Signal TV. Going to the 8th spot is about Team Philippines in the Paris Paralympics. Para swimmer Ernie Gawilan seeks redemption in his final event today in the Games. Gawilan will try to swim to a podium finish in the 400-meter freestyle S7 race later at 3:38 p.m. Manila time. He unfortunately failed to advance in the finals of men's 200-meter individual medley SM7 after finishing last in his heat. Aside from Gawilan, Sandy Asusano, Angel Otom, and Gerald Mangliwan are still in contention for a medal. Para archer Agustina Bantilok and para taekwondo Jin Alain Ganapin have concluded their Paris Paralympics campaign. Still, good luck pa rin, di ba? We're very proud of our para-athletes. Win or lose, Oo. saludo kami. Siyempre, abangan natin yung iba pang mga may laban pa para sa kanilang medalya. But coming up, what are the plans for BRP Teresa Magbanwa after it was damaged by a Chinese vessel in our exclusive economic zone? And Vice President Sara Duterte has a hunch about the whereabouts of her fugitive ally, Pastor Apollo Kibuloy.
pangit daw. Sige, mamaya, pag-usapan po natin yan. We are just getting started, mga kapatid. More of our top 10 news when brunch returns. Keep it here on One News. Morning, you're still watching brunch here on One News. It's a gloomy Tuesday morning. Kahit Typhoon Enteng po, kung kaka-join nyo lang sa amin, may mga several classes na i-announce si Angelina Bit na nasuspend Yes. due to Typhoon Enteng. We have an update on that. Batiin ko lang dito sa YouTube natin si Gary ko, si Ronald Maxtay, si Geraldine Balolong. Yan, lagi daw siya nanonood sa atin. Si Mina. Oo, si Ronald Maxtay, Mark Santiago. And of course, si birthday ngayon ni Tito Naldi Cancio. Rainy birthday to you, Tito Naldi. Happy birthday, Okay, sige. Ralph Domingo and Mina Bernales. Benyales pala, good morning po. Okay, classes and government work in Manila have been suspended due to Tropical Storm Enteng. For updates, we have on the line or live via Zoom our mobile journalist Merrimon Reyes. Merrimon, saan ang area mo ngayon? Humuhupa na ba yung baha dyan? Yes, Angela, kanina umaga kasi mga 6 a.m. naglibot tayo sa U-Belt and so far, hindi pa ito katulad nung bagyong Karina na grabe na talaga yung taas ng level ng tubig baha. So far ngayon, passable pa naglibot kasi tayo mula Legarda, Mendrola, Claro M. Recto, sa may Avenida, Moraita, lahat yun so far passable pa. Lalong-lalo na dito sa Espanya Boulevard, lahat ng klase ng sasakyan, light man yan o heavy na vehicles, okay pa naman so far. May masasakyan din pa ang ating mga kapatid. Pero yun nga lang din, suspended ang klase dito, lahat ng ANTAS, public and private, tsaka rin ang government offices, sarado na rin ngayon. Kaya so far, maantabay pa tayo. The signal number 1 na rin ang Metro Manila plus yung orange heavy rainfall warning. Merrimon, you said sa may Espanya Boulevard passable, no? Is this the vicinity of sa may UST at saka yung palikod niya? Because perennially, kahit konting ulan yan, nagbabaha sa area na yan. Yes, Angelo. Mula doon pa lang sa FTU, Moraita hanggang dito sa kahabaan ng Espanya Boulevard, lahat ay nadadaanan pa. Wala pa namang problema dito. At tapos, kamusta naman ang kasi supposedly signal number 1, so we expect na mas malakas ang hangin. May nararamdaman ba kayong hangin ngayon dyan sa area na yan, Merrimon? Yes, Angelo. Kanina pa lang nung naglilibot tayo, hindi na natin maiwasan na mahagip din tayo ng hangin nung naglalakad din tayo. May ilang poste rin tayo nakita kasi na nagsitumbahan na ibig sabihin gano'n na rin talaga kalakas yung hangin dito. Pero again, siguro naman, hindi ito magtagal. Dahil kung sakali man na magtagal yung pagbuhos ng ulan, posibleng bumaha din dito sa Espanya Boulevard. At sana nga hindi umabot sa puntong walang masasakyan ng ating mga kapatid na pasahero dito. Merrimon, kumusta naman yung flow ng traffic dyan sa area? And of course, yung mga business establishment ba dyan? Bukas ba? Tell us more about it. Yes, pagdating sa daloy ng trapiko, normal pa naman dahil nga suspendido yung klase at saka yung ibang mga opisina. Yung foot traffic, hindi na siya ganun kabigat dito. Kaya pati yung daloy ng trapiko, hindi rin ganun kabigat. Nagulat din ako na bukas yung establishment dito sa The One at yung mga pagkain sa loob ay nandyan pa sila. Nung tinanong ko sila, kumusta po, buti po nagbukas kayo ngayon. Sabi naman daw kasi sa kanila, inabiso sila ng kanilang mga boss na ipagpapatuloy daw yung pagbukas ng food establishment nila rito. Pero may mga ilang food stall din sa loob na hindi nagbukas. Kaya ang sabi nila, kung sakali raw na lumala yung kondisyon ng panahon, pauuwiin din daw sila at posibleng magsara. Pero hanggat ngayon na passable pa naman daw, may masasakyan pa raw sila, naisip din nila na merong mga ngailangan ng mga estudyante ng pagkain, kaya open pa sila dito. When it comes naman sa preparation ng Manila LGU, sa mga kailangan evacuate just in case? Yes, meron ngayon mga health centers na magsisilbing parang disaster na sites. So imbes na magsisilbi lang siyang normal na clinic para sa mga ngailangan na masisilungan o kailangan ng mga first aid na may kinalaman nga sa mga aksidente o kahit na naman na mangyayari simula ngayong araw na ito hanggang sa mga susunod na oras pa, maaari silang pumunta sa pinakamalalapit na public health centers. Kasabay naman ito, yung mga barangay din ay on standby na, pati nga yung Manila Disaster Risk Management Offices, nakaantabay sila. Pati ang mga simbahan, handang-handa raw sila na sumalubong at tumanggap sa mga mas-stranded, posibleng mas-stranded o mga ngailangan na masisilungan ngayon nga sa kalagitnaan tayo ng pagdaan ni Bagyong Enteng.
Yes, Marymon, since nakausap namin ng Pag-asa kanina, ang Metro Manila nasa orange rainfall warning. Of course, dalawa babantayin natin ngayon. Kanina we were talking about yung wind. Now we'd like to talk about yung actual ulan. Pabugso-bugso ba ang ulan? May consistently na mahina? Or do you see it nahuhupa ng at least for the rest of the day or palakas ng palakas? Nako, simula kanina pa lang madaling araw, tuloy-tuloy yung pagbuhos ng ulan. Kung sakali man nahihina siya, sobrang saglit lang yung pagtila niya, pero tuloy pa rin talaga yung pagbuhos nito. Hindi pa natin nakikita simula kanina yung literal na hihinto siya kahit ng ilang segundo, ilang minuto. Tuloy-tuloy pa rin, makulimlim pa rin, hindi pa natin nakikita si Haring Araw. Kasabay nga lang ito talaga yung lakas pa ng hangin. So tuloy-tuloy pa rin talaga, Angelo. Right. Thank you very much. That was mobile journalist Marymon Reyes. I will keep updated with you. In the meantime, stay safe on the ground. Bilis, no? From Davao, nandito na siya ulit sa Manila. From nagtatagong Apollo Kibuloy to nagbabalyang Enteng. Oo, so trabaho agad ulit si Marymon. Keep safe, Marymon. Keep safe. Alright, sige, let's continue with our countdown. Going straight now to our 7th spot, Department says there will be no automatic arrest for drug war personalities. DOJ Undersecretary Raul Vasquez said the government will still review Interpol red notices. He explained that local courts can intervene in Interpol proceedings, especially in cases of alleged oppression or lack of due process. Vasquez also noted that while the country has obligations to Interpol, enforcement of arrest warrants will depend on local judicial review. Yun, kasi nililinaw nila yan actually over the weekend if I'm not mistaken. Dahil nga sinasabi nila, although we reiterate, 'di ba, na hindi magpa-participate ang Pilipinas sa ICC probe because we have left the probe noong 2019, pero yun nga since member pa rin tayo ng Interpol, parang it is our mandate or obligation as a member, actually kasama tayo sa mga founding member, na makipag-coordinate. Ngayon, kung yung kukwestiyonin nila yung legalidad, yung pagkuha or pag-submit ng warrant of arrest, etc., pwede yan questionin through our court. Kasi Interpol is merely a coordinating agency between nations that are linked via this system. We are one of the founding fathers of founding members of Interpol. So kung may arrest warrant po na ilalabas or meron wanted sa isang nation na member na may Interpol, the country that is in question can seek the assistance of Interpol. So if you're put on notice sa Interpol po and you are intercepted in a country that also is part of Interpol, pwede po kayo hulihin or i-detain. Oo, pero this is in connection po with the actual local police agency. Oo, sabi nga ni Yusek Raul Vasquez ng DOJ, ay doon daw papasok yung pag-question kung tama o hindi. Kasi yung mga member countries may apply their own laws in deciding if they want to arrest a person or certain individuals. Because the movement of Interpol still is connected to the local police agency in question. So kung Pilipinas, kailangan pumayag ang PNP. Kung nasa ibang bansa sila, sa US, kailangan yung US police po ang mag-assist sa Interpol. Without the assistance of local agencies, hindi po pwede gumalaw ang Interpol. Exactly. Hindi sila pwede yung mang-aresto eh. No, but local authorities you're right. They can monitor. They can investigate. Right. Pero this is always in conjunction with the assistance of the local agencies. Kasi if you can remember also, 'di ba, earlier this year, sinabi nila baka July magkakaroon ng arrest. Tapos ngayon July, natapos na ang July, baka daw September. Pero sinasabi nga ng DOJ through Yusek Vasquez, as of now wala, kasi kailangan nila mag-register with our government kung sila ay pupunta dito. So as of now wala pang ganun nangyayari. So wala pang nakakapasok na ICC officer or Interpol in our country. Alright, madami pa tayong pag-uusapan. In the meantime, let's move on to our next in the countdown. Ranking 6 today is a preparation for the 2025 Balikatan exercise. Armed Forces Chief General Romeo Browner called next year's Balikatan as a full battle test. Browner said Balikatan 2025 with the U.S. military is going to be the biggest exercise yet. Aside from the U.S., the Australian Armed Forces and the Japanese Self-Defense Force will also join Balikatan 2025. Browner insisted the AFP is not concerned with what other countries will think about this.
But he was quick to clarify that next year's Balikatan is not a preparation in waging war against China. Yun. Matagal naman tayo nag-exercise na ganito, Tagal na, even oo. before talaga nag-escalate ang tension with China. So, di ba, anong tawag niya? Bato-bato sa langit, guilty ang matama. May ganun yan eh. Kung guilty ka, ba't ka nag-react? Mamaya pag-usapan natin yung ramming incident na naman na nangyari That's dyan sa terrible. may Escoda Shoal. Nasira ang isa sa pinakamalaking barko ng Philippine Coast Guard, that is BRP Teresa Magbanwa. Alright, let's move on now to our next countdown. Moving over now to our top 5, the Health Department has confirmed 3 new cases of Mpox. The new cases are reported in Metro Manila and Calabarzon. All infected individuals are currently in home isolation and recovering. DOH said ongoing tracing has yet to identify any symptomatic close contacts. The total active Mpox cases in the country now stands at 8. Common symptoms include rashes, fever, headaches, and swollen lymph nodes, and it can be transmitted through close contact with an infected person or contaminated materials. So, FLAD 2 tayo ngayon, no? Anyway, let's go on because we have a guest. With that, health officials continue to closely monitor the Mpox situation in the country. To give us an update, we have DOH Assistant Secretary Albert Domingo over the phone. ASEC, good morning. Thanks for joining us again. Yes, good morning, Angela and Angelo. A warm, rainy morning to you. Right. Siyempre po, first off, kamusta po muna yung recovery ng mga active cases natin? Yeah, ang ating active cases are continually recovering lahat silang walo, no? From case 10 up to our case 17. Ang nasa hospital lang natin, si case 10 tsaka si 11. Pero si case 12 hanggang 17, lahat sila doing well and recovering at home. Even yung mga nasa hospital are actually doing okay. Okay. Have we monitor na po ba lahat ng mga close contacts nitong mga positive cases natin, ASEC? We are aware of the close contact of our positive cases, yung mga counts. But yung mga details kasi sila nanggagaling sa LGU yan, no? Right. I can give you quick numbers as to the number of close contacts, in particular, yung mga naunang cases. But my numbers might not be updated. No? As of August 29, yung case 10, nakahanap sila ng 72 close contacts. Case 11, 15 close contacts. Case 12, 9 close contacts. Case 13, 26 close contacts. Case 14, 4 close contacts. Yung ating mga subsequent cases, 15, 16, 17, ongoing pa yung contact tracing. So, wala pa akong updated counts for those most recent ones. Oo. Pero ASEC, dagdag ko lang at the rate that we are going right now, the way we are monitoring, contact tracing all the possible contacts nga nitong mga nagkaroon ng Mpox, do you think mas tataas pa yung kaso natin ng Mpox? I would think so. I would say yes. But let me explain why in a weird kind of way it's a good thing to say. If you notice, from July 2022 to December 2023, 9 cases lang yung na-detect natin, Angela, no? And then now, in just a span of 2 weeks, you have another 8 cases na parang na-report. The speed of detection and surveillance and our ability to confirm and even say what the clade is good news for our health system because we are able to catch the cases in that sense. So, having said that, that makes us, kumbaga, objectively more ready for when clade 1B comes in. As we always explain, no, there are 2 variants of clade here. Si clade 2, saka si clade 1B. There's actually a third variant, pero hindi sa international concern, yung clade 1A. Okay. Yung 1B kasi yung hindi kilala eh. So, Yes. what I always say is it's only a matter of time. We can delay it as long as we can. POQ, it's doing its job, no, screening, etc. Pero pag dumating yung clade 1B, makakatch natin siya. Kasi nakita nyo, di ba, in just 2 weeks, 8 agad yung nahuhuli natin. Pero they're all That's mild, right. they're all clade 2. Yes, Yusek, I'd like to ask now before we move on to another topic, how is your coordination po with yung mga LGU natin? Kasi to have an effective management of this outbreak,
kailangan po yung on board din yung mga LGU natin in terms of reporting mechanisms, programs to at least control the spread of Mpox. Are they all on board, Sec? Yes, that's correct. No, ang ating 8 active cases. Remember, we only have 8. 6 of which are in Metro Manila and then 2 are from Calabarzon. So even before our interview, actually last week pa na meet ng ating Metro Manila Center for Health Development saka ng Calabarzon Center for Health Development. Yun yung ating mga regional offices. Okay. They have been meeting regularly with the local health officers in Metro Manila and also Calabarzon. Plus, further to that, and I'm going to say this, no, not to alarm, no, pero to show our population na nag-ready tayo, even the other regions na walang Mpox cases, kinakausap na rin ng ating mga regional directors, yung mga municipal health officers, mga city health officers. Muli, tatagalugin ko po, no, sa ating mga nakikinig at nanonood, hindi ibig sabihin kumakalat ng Mpox, pero ibig sabihin po, ang DOH ninyo ay naghahanda para mapigilan natin yung pagkalat. Asik, syempre, isa sa mga katanungan ngayon ng ating kababayan, kailan tayo magkakaroon ng vaccine against Mpox? And kung magkaroon tayo noon, makapag-procure ang ating government, paano yung administration yun? Magiging katulad ba ito ng COVID noon? Mauuna muna yung mga health, yung mga frontliners, and then, Asik? Good question, Angela. Siguro paliwanag muna natin ano yung pinagkaiba ng bakuna ngayon sa Mpox doon sa bakuna noon sa COVID-19. Yun kasing bakuna sa COVID-19 binibigay sa general population kasi ang bilis ng hawa, hangin kasi. Di ba maglakad ka lang, mahanginan ka ng naglalakad na may COVID tapos hindi mo nga alam kung may COVID o wala kasi kahit walang sintomas, pwede siyang nagkakalat. Ngayon kasi sa Mpox, nakikita natin yung sintomas nasa balat. May iwasan natin. Hindi ganoon kabilis yung hawa, pero may kailangan pa rin tayong bakunahan. So ngayon, ang priority natin for vaccination na na-discuss na rin ni Secretary, una, yung mga tumitingin ng pasyenteng may COVID, may Mpox. Bakit kailangan matignan sila, mabakunahan? Kasi sila yung unang sasalba sa atin, sila yung unang nagka-catch, sila yung unang nag-treat. So tingin natin yung mga dermatologist na kumukuha ng sample, yung mga doktor, kahit non-derm, kumukuha ng sample. Next would be yung tinatawag natin na key population. Nakikita kasi natin, bagamat lahat ng tao ay pwede magkaroon ng Mpox, meron talaga tayong particular group of people na inaapektuhan. Makikita natin sa datos ng CLADE2 internationally, skin-to-skin contact, and most recently, yung ating mga cases, dami sa kanila merong sexual contact in particular. Again, inuulit ng DOH, lahat ng tao pwede magkaroon, and we are just objectively stating that our data is telling us na lately, ang transmission is from sexual contact. Okay. Idagdag ko lang yung tungkol nga po dito sa procurement ng Mpox vaccines. Kailan po natin magkakaroon ng balita regarding that? Because we've heard on several news before sa Africa, sinasabi nga po nila mandating or asking or requesting other countries na merong maraming stocks po ng Mpox vaccines ay makapag-donate. But how about here in the Philippines? Well, that's correct, Angela, and I'd like to emphasize what you just said. That's what WHO is advising. The focus of vaccination should be in Africa kasi nandun yung pinakamalakas na hawa So parang nasusunog yan na bahay. Sa isang mga lugar na may mga magkakapit bahay, marami makaka-relate dito, yung bahay na umaapoy ng pinakamalakas, siya yung unang binobombahan ng tubig. Kasi it doesn't make sense na babakunahan mo or babasahin mo yung mga paligid na bahay kung yung mismong bahay na ang lakas ng apoy, kailangan iligtas. So, ganun yung naging strategy. Unahin muna natin kung nasaan malakas yung hawa, which is sa Congo, tapos tayo mag-move dun sa mga ibang countries. But even saying that, nagtaas na ng kamay ang DOH, whatever the mode is, I'm very careful with the use of the terms procurement, donation, kasi those have different implications legally. The point is, we are going to get vaccine at the right time once the strategy internationally allows for it. And lastly po, regarding Mpox, Asek, kasi nga sa airport natin, nabalitaan din po natin na meron pong additional form pagdating po dito sa Mpox na tinatanong sa mga pasahero doon. But what about po yung other terminals natin like ports, bus terminals? What are the pinaka-health guidelines natin doon po, Asek?
So, Angela, let me just clarify. No, there is no additional form. We are still talking of the same Right. health declaration form, which is part of the e-travel app. So, wala tayong dinagdag na, Okay. actually, wala nga tayong dinagdag na tanong eh. There is one small change, but it is significant. Doon sa drop-down list, meron kasing question doon eh, have you been sick in the past 30 days? Oo. Tapos, ano siya, drop-down list, hindi ka pwede mag-type, hindi siya text field. So pag drop-down mo siya, dati ang lumalabas lang, cough, cold, fever, other symptoms, ganyan. Pero walang symptoms na nakalagay na rash, blisters, or vesicles. This is very important kasi imagine, isa kang honest na traveler, tapos hinahanap mo yung sintomas mo, walang option. Di ba, para multiple choice yan di lulusot ka dun sa screening. So the fact na meron na dun, and we're hoping na maging honest yung ating mga travelers, mas makaka-catch tayo ng incoming. Now, very good question, Angela. Paano naman yung domestic? Ang Bureau of Quarantine kasi works internationally. Sa local area natin, nandyan ang DOH and also ang ating mga local health offices. Kaya nga, Timo, yung tanong natin kanina, ilan yung close contact. Yan yung nakikita natin na practice na. Sabihin na natin practice para ready tayo pag dumating, kung dumating si Clade 1B. Okay, on to another topic, no? Ano po ang data natin on leptospirosis and what are we doing to manage this? Because as Pag-asa also told us, this September we're expecting 2 or 3 more na bagyo and alam naman po natin, Asek, pag bumabagyo, umuulan, nagra-rise lagi ang cases natin ng leptospirosis. Mismo, Angelo, actually, nakatingin ako sa bintana ngayon and on the way to work, buti nga nagsuspend na ang government ngayon That's right. in Metro Manila. Pero ang daming baha, no? So it's happening right now as we speak. Our total number of cases of leptospirosis is at 3,785. If you compare it as of August 17, pag kinumpara natin yan sa 2023, it's actually just 5% higher. However, Angelo and Angela, ang dapat i-highlight natin is yung bulusok. From July 7 to 20, bago dumating si Karina, 251 cases lang yung nalista natin. Okay. Pero from July 21 to August 3, kasama na yung period na dumating si Karina at yung habagat na malakas, July 24, yung case count natin na pumanik naging 1,184. So that's almost 5 times the previous count of 251. Now, bumaba siya to 699 August 4 to 17. Pero like we always say, as you already primed, no, Angelo, tag-ulan di ba? The Yes. data is consistent kapag bumaha talaga, tataas yan. But we can keep it low kung mag-iingat tayo at kukonsulta tayo kahit walang nararamdaman, ano man ang dahilan, basta napalusong sa baha, kumonsulta po sa doktor within 1 to 2 days para mabigyan ng antibiotic para huwag na tayo malepto. Alright. Maraming salamat po sa inyong oras. That was DOH Assistant Secretary Albert Domingo. Thank you, Asek. Thank you, Angela and Angelo. Good morning. Okay, let's move on to the next. Ito, still hot news ito, and sizzling at the fourth spot is about illegal pogo in Cebu. Now, authorities disputed earlier claims by local officials that no illegal pogo was operating in the province. The National Bureau of Investigation, Bureau of Immigration, and Presidential Anti-Organized Crime Commission discovered the illegal pogo hub in Lapu-Lapu City. It was operating in a hotel owned by a certain Shoki Jiao. This is 100% an illegal pogo. Illegal po ito kasi wala pong pogo na may lisensya dito sa Cebu Province. Zero. Ito ang first time namin sa PAO dito sa Cebu Province. But we have heard reports of other possible illegal pogos in this island region. Around 204 nationals were rescued from the raid. They are from Indonesia, Myanmar, Taiwan, Malaysia, and China. PAOK said some of them were from the illegal pogo hub raided in Porac, Pampanga. According to our reports, most of these foreign nationals actually escaped from Pampanga. So after our raid in Pampanga, yung mga managers nila, yung mga owners nila, they were brought here. Oh, di Para ba? silang virus, Di ba Lumilipat. nainuman ng gamot sa kabila, tumakbo sa kabila. Kabila, doon pala. Kasi 'di ba sabi nga nila may nakatunog na doon sa raid na gagawin Yeah. doon sa Pampanga. I remember Oo. that a few months That's ago. right.
'Diba? Kaya may iba nga sila nahuli sa akto na patakas na eh. Oh, at that time. Tsaka yung, di ba, nagkaroon pa ng issue sa mga judges. I think was that in Pampanga o Tarlac? Oo. Kaya na-delay ang raid nila, Pampanga, because yung judge hindi binigay yung yung warrant eh. Oo. Actually, it started itong operation nila ito. Meron kasing request from Indonesian Embassy na ma-rescue nga, makuha yung 3 Indonesian na naka-escape doon sa okay. Pogo Hub na yun, doon sa Cebu. And lo and behold, nakita nga nila na operating nga illegal yung Pogo na to. 100%. There are minors, there are Oo. women na nag-offer pa daw ng dance lessons doon sa mga Pogo operation. And may familiar, ika nga, di ba, yung pinag-usapan natin, may familiar faces po from Porac, Pampanga. Nako. Lumipat lang sa, anong ba nangyari? The saga continues. Yeah, last question before we go. Ano ba nangyari the moment they raided Porac, Pampanga na nakatalon ang mga managers sa kabila? Paano? Hindi ba na-detain to or na-deport? Yun, Diba? sige. Pag-usapan din ulit natin yan. Siguro tomorrow makausap tayo mula sa PAOK. Because, But for the meantime, let's continue with our countdown. Ranking third in our countdown, the latest ramming incident in the West Philippine Sea between the Philippine and Chinese vessels. The details in this report. This is the size of the hole left by the China Coast Guard on the BRP Teresa Magbanwa after CCG vessel 5205 rammed the Philippine Coast Guard ship at the Skoda Shoal in the West Philippine Sea on August 31. According to the PCG, China intentionally rammed the country's ship 3 times on both sides and the rear. Aside from the hole, there were also dents and other damage to various parts of the PCG vessel. It is important for us to take note that this ramming happened despite of our unprovoked action and presence in Skoda Shoal. Up to 10 Chinese ships surrounded the BRP Teresa Magbanwa at Escoda during the incident. Among them were 2 Chinese Navy tugboats, raising questions from the National Maritime Council about their deployment to Escoda. Beijing, however, blamed the incident on the Philippines. According to the CCG, the BRP Teresa Magbanwa rammed their vessel, contrary to the statements of the PCG. Meantime, support from the allies poured in for the Philippines. Australian ambassador to the Philippines HKU said, Beijing's dangerous action is unacceptable and wrong. You urge China to comply with international law and recognize the 2016 arbitral ruling. For his part, Japanese ambassador to the Philippines Endo Kazuya said that Tokyo opposes unilateral attempts to alter the status quo using force or coercion. The United States also condemned China's actions at Escoda and reaffirmed their commitment to the Mutual Defense Treaty. The BRP Teresa Magbanwa will be evaluated on the extent of damage it sustained. But until then, the vessel will continue to patrol the area according to the NMC. We exercise sovereignty, sovereign rights, and jurisdiction over the area. So the Chinese Coast Guard vessels are the ones illegally, yung presence nila there are illegal. We are there on a legal basis dahil atin yun. Hindi tayo pwedeng magpaalam sa bahay, sariling bahay natin. For News 5, Gerard de la Peña, We Are One News. Yeah, the bigger question is how much more ramming will we take, 'di ba? Puro ano na lang ba tayo? Puro reaction video, maglabas ng video and then hihingi ng reaction from our partner countries that we condemn. But in the meantime, you're damaging our ships, nagkasaktan yung mga ibang Navy personnel natin, Coast Guard personnel, 'di ba? But for this incident, wala naman nasaktan na Wala, no. I'm natin. saying Pero in general. malaki yung hole na iniwan nila doon dahil doon sa yung pag-ram ng Chinese Coast Guard sa atin. But I'm saying kasi in totality, Yes, may that's right. nasaktan, eroplano, minsan sa aerial maneuvers natin, binombahan tayo ng flares. Iniisip ko nga, Diego, kasi itong Teresa Magbanwa, 'di ba? Naka-anchor yan diyan. And yet it was rammed. Which is within our country's 370-kilometer exclusive economic zone noong April 15 pa. So I was wondering, baka mamaya kaya niraram yan, binabangga, para umalis dyan. Dahil pag nasira, kailangan tanggalin, 'di ba? At kumpunihin. So they can do whatever they want after that because walang naka-station doon. Yeah, but kasi this is not a grounded vessel like BRP Sierra Madre. Yes. This is a fully functioning vessel. And in fact, it's one of our biggest It is. Coast Guard vessels, which is of significance. But madami pa tayong pag-uusapan. Don't go away because we're not done yet. Meron pa tayong dalawa. Please stay with us.
Welcome back. You're still watching Brunch here on One News. Batiin mo yun ang Yes, pababati kasi we mabilis have lang. Tita Edita Marquez. Good morning. Gary Phil, good morning. Mix Ebron. Happy Monday daw. Of Gary course, si ko. Mi. Oo, ikaw na lang. Ang tagal eh. Ikaw na lang. Ang tagal eh. Go Sige, na. ikaw Sino na pa? lang. Sino pa? Hindi, wala akong Ikaw na. kopya. Wala Wala. akong kopya. Yun lang, Bilisan mo. nabanggit ko na kanina. Salandanan Rene, good morning. Sam Pokemon Go, good morning. And Alex Fuentes. Dito po sa Facebook yan. Okay, sige, balikan na po natin yung ating update tungkol nga dito sa Bagyong Enteng. Baha na po ang ilang parte ng Marikina dahil sa ulang dala ng Bagyong Enteng. Para makakuha po tayo ng latest tungkol dito, makakausap po natin live mula po sa Marikina ang ating mobile journal, isa pa sa mga masisipag nating mobile journalist, si Evan Tarinque. Evan, nasa ang water level na ba ang Marikina River? Diego, Angela, as of this moment, no, nasa 17 meters yung water level dito sa Marikina. No, kanina pa actually 17 meters yan, 9:30 unang pumatak yan ng second alarm. No, kaya technically dapat nasa evacuation center na yung mga kapatid natin nakatira sa mga low-lying areas dito sa Marikina. Diego, Angela. Bakit wala sila sa evacuation center, Evan? And second, ang question ko is, what is the rain like? Do you see a trend, Evan, na tuloy-tuloy ito, na may possible na umakit pa ang level ng Marikina River or medyong stabilized na ang river natin? Yes, Diego, kasi karamihan ng mga nakatira dito sa mga low-lying areas, lalo na dito sa may sa may Nangka, no, or other places dito sa Marikina, may mga ibang levels na yung mga bahay. So usually 3 stories high na yung mga bahay na nakatira dito, no. So yung ibang residente, hindi na sila lumilikas. No, tinatanong natin every time na we're going to their places, no, after nga yung pag-aftermath ng mga baha, sabi nila may second at third floor naman po, and usually hindi naman daw umaabot ng ganong kataas yung tubig. Pero last time nga na nangyari, umabot daw hanggang second floor yung kanilang tubig. Pero as of this moment, sana wag na, pag pina-evacuate na, mag-evacuate na para wala nang masaktan or madamay pa or magkaroon ng casualty sa mga ganitong lugar. No? Pero Diego, as of this moment, no, may kita naman natin yung ulan sa likuran natin, hindi na siya ganong kalakas. No? Kaninang umaga, around papunta tayo dito, medyo halos zero visibility na. No, ganun kalakas yung ulan dito. Pero as of this moment, medyo mahina na. Pero that doesn't mean na tutuloy na bumaba yung water level dito sa Marikina River dahil nga ito nga ay isang catch basin, no. So yung mga tubig galing ibang sa bundok gaya ng Montalban, Rizal ay dito babagsak. So we're not saying na hindi dapat maging kampante na mahina na yung tubig dito, bababa na kagad yung water level dito. Pero as of this moment, yes, Jacob. Clarify ko lang kasi you mentioned kanina about yung evacuation na yung mga ibang residents sinasabi may second and third floor sila. Well, but when it comes to a point, Evan, forced evacuation, are they allowed to stay pag may second and third level ka or wala kang choice but to leave your homes? Diego, pagdating ng 18 meters, no, yun na yung third level. So forced evacuation, wala talaga silang choice kundi dahil sila mismo ay susunduin ng mga rescue dito sa Marikina, no, kahit ayon sa hindi nila susunduin sila at idadalhin sila sa mga evacuation center kung saan mas safe. No, Diego, bigyan ko rin din kayo ng number, no. As of this moment, ang nakuha nating open na evacuation center ay 7 na. No, as of this ngayong umaga, no, isa diyan yung Malanday Elementary School, H. Bautista Conception Integrated School. Yung may mga barangay halls din na open na para sa mga evacuees natin. No, bukas na rin yung Santa Elena at Santo Niño. Nasilip mo ba, Evan, kung may mga nag-evacuate na doon ng mga kababayan natin? Angela, kanina habang nagmamonitor tayo, may mga nakita tayong mga residente ng Malanday, no, na pumunta na dito sa Malanday Elementary School. No, isa kasi yung Malanday sa mga low-lying areas talaga ng dito sa Marikina. So sila talaga usually yung kasama yung Barangay Tumana, no, Malanday and Barangay Tumana. Sila talaga yung madaling mabilis pasukan ng tubig. And yun nga, nakita natin sa ating monitor yung mga ilang residente mula sa Barangay Malanday ay pumunta na dito sa Malanday Elementary School. Meron ka bang datos kung ilan yung mga pamilya na nag-evacuate? Angela, as of this moment, wala pang official record na inilalabas itong Marikina LGU, no? Pero lagi naman silang sinabi na laging open ang kanilang evacuation, lalo na sa mga ganitong panahon na bigla ang lakas at biglang buhos yung ulan at tumataas nga
itong tubig or water level dito sa Marikina River. Oh, Evan, Angela? last on my end, Evan, diyan sa pag-monitor mo sa area na yan, nakakita ka ba ng mga officials, local officials na tumitingin within the area kung may mga kailangan pa mag-evacuate ng mga kababayan natin? Yes, Angela, kanina may mga nag-iikot na actually dito, no? Nag-iikot lang sila pero ang ginagawa nila kasi ito, usually kasi pag sa parting ito, maraming taong na nanonood or nagtitingin din dito sa Indog. No, ang ginagawa nila is pinapaalis nila, pinapalayo nila yung mga taong ito, gaya ng mga to, na nagtitingin din, pinapaalis nila, pinapalayo nila into a more safer distance. Pero yung rescue, pagdating pa yan ng 18 meters, no, dahil nga yun yung forced evacuation dito sa Marikina. Angela? Yeah, Evan, lastly, we've been talking about yung flood and yung rain dyan. No? Of course, we're also under storm signal number 1. And of course, may mga dangers na nagliliparan ng debris. Like kanina daw, may mga reports sa EDSA na may mga small debris na lumilipad-lipad. Kamusta lang ang hangin dyan, Evan? Is that also something to be concerned about sa Marikina? Diego, kaninang umaga, no, around 7 to 8 a.m., malakas yung hangin. Hindi, sinabahan pa yan ng malakas na pag-ulan dito. No? Yun yung naramdaman natin dito sa May Marikina. Pero as of this moment, wala naman. Hindi na ganun kalakas. Hindi na katulad ng lakas ng hangin kanina. Ngayon, actually, ambon, halos wala nang hangin na humahampas dito. Diego? Alright, thank you for that. Stay safe and we will keep in touch. That was mobile journalist Evan Tarinque reporting from Marikina. Okay, let's continue with our countdown. Coming at the second spot, 3 supposed Kingdom of Jesus Christ Malaysian members were barred from entering the Philippines. The trio were allegedly abandoned by their companions who identified themselves as KOJC members after being referred for additional immigration inspection at NAIA. During a questioning, one of the passengers accidentally showed a screenshot of anti-government slogans. This led BI officials to believe they intend to participate in protests led by the KOJC. The immigration deemed them a potential public threat and added them to the blacklist. So naghahakot sila ng mga KOJC members na idadagdag nila sa rally. Oo. Sige, pagpatuloy na natin ating countdown and I'm sure this is related. Still staying in the top spot is the Kingdom of Jesus Christ saga. The mega church celebrated its founding anniversary amid the search for Pastor Apollo Kibuloy. Vice President Sara Duterte attended the event and said the fugitive pastor might have escaped already. Here's a report. Members of the Kingdom of Jesus Christ, or KOJC, celebrated their church's 39th founding anniversary in Davao City yesterday. But unlike in the previous years, the Kingdom Plaza in the compound was not packed due to the ongoing search for KOJC's founder, Pastor Apollo Kibuloy. The event had a special guest though, Vice President Sara Duterte. VP Sara, a known ally of the fugitive priest, repeated her apology to the KOJC members for telling them to vote for President Bongbong Marcos in the 2022 national elections. She also believes her friend is not in Davao City anymore. Sa tingin ko, wala na si Pastor Kibuloy dito sa Davao City dahil mahaba yung panahon na pwede siyang umalis na sa Davao City dahil mahaba din yung grandstanding na nangyari doon sa Senate. And in a typical Duterte way, the Vice President made a joke about it. Ako, kung one guess kung nasaan si Pastor Kibuloy, nasa langit. VP Sara also expressed disappointment with the police operations in the KOJC compound. She told them to expedite their search for Kibuloy because the ongoing tension has been affecting the businesses in Davao City. Dapat ginagawang excuse na malaki yung lugar. Sa sobrang dami ng mga pulis,
na nandyan sa loob at sa sobrang dami ng pulis na pinadala para mag-execute ng warrant of arrest. Magtataka ka, 9 days na hanggang ngayon, hindi pa sila tapos. She may not like the Davao City Police's ongoing operation in the compound, but the Philippine National Police Region 11 is staying there to look for Kibuloy. They are still using the KOJC Cathedral as their command center. KOJC Legal Counsel Attorney Sirlito Torion claimed the police are digging in Jose Maria College to look for gold. The police denied this and called it, quote, fake news. Treasure hunting. You're treasure hunting now. So another fake news. Malapit na naman yung police station. Kung may reklamo po si Atty. Torion, pumunta lang po sila and all others. Doon sa pinakamalapit na police station and file a complaint. But definitely no. We are not treasure hunting. We are hunting for ayun, fugitive na term naman yung... So we're looking for, not hunting, we're looking for individuals with existing warrants of arrest from the courts. To get more information about this, we have News 5 correspondent Bril Montalvo joining us live from Davao. Hi, Bril. Good morning, Bril. Kamusta na? And let's get the details about the latest there. Kamusta na ang panahon dyan before we move on? Good morning, Angela. Napakainit nga ng panahon dito ngayon sa Davao City at tirik na tirik talaga ang araw ngayon dito sa syudad. Medyo nakakapaso ng init. Yung init nakakapaso ng balat. At syempre, pang 10 araw na ngayon ang simula ng ihain ng Philippine National Police ang warrant of arrest kay Pastor Apollo Kibuloy at 4 pa nito nga kapwa-akusado dito nga sa loob ng KOJC compound sa Barangay Buhangin na Davao City. At hanggang sa ngayon ay hindi pa rin nila mahanap o nakikita si Pastor Apollo Kibuloy. Kanina nga umaga ay bagyang nagkatensyon sa pagitan ng ating kapulisan at ang ating mga miyembro sa KOJC kasi nga itong Gate 1 malapit sa Cathedral dito sa KOJC compound pa rin ay tinangkang pasukin at okupahin ng ating Philippine National Police. At kanina din ay ayaw magpa nitong mga miyembro ng KOJC at pilit nilang nilalabanan itong puwersa ng kapulisan. Pero sa dami ng mga pulis ay hindi nila ito kaya at sabi nga kanina ni Police Brigadier General Nicolas Torre III kaya nandito siya kaninang pasado alas 8 nang muli nilang kukupahin itong ang Gate 1 ng KOJC compound at sabi niya kung hindi man or magatubili man ang mga miyembro na hindi sila papasukin ay sisirain nila itong gate at kung sino man ang mga miyembro na magre-resist na papasukin sila ay huhulihin at maaaring kasuhan ng obstruction of justice. Sa ngayon, ay itong Gate 1 nga dito sa KOJC compound ay okupado na rin ng ating kapulisan. Angela. So kamusta yung mga miyembro ngayon? Kung nandiyan na sa loob ngayon yung mga miyembro ng pulis natin sa may Gate 1, sila ba ay nasa labas pa rin at talagang ano yung emosyon nila? Angela, ito nga mga miyembro ng KOJC ay malaya naman silang nakakapasok at nakakalabas dito nga sa compound sa dalawang gate, Gate 1 at Gate 2 dito nga KOJC compound. Pero kahapon ay itong mga miyembro ang nagbabantay sa Gate 1. Pero ngayon, kaninang umaga nang pasukin ito at okupahin ng mga PNP, ay sila na ang nagbabantay dito sa Gate 1, Angela. Bril, last question na lang, yung mismong cathedral nila dyan kung saan sila nagdadasal, dyan pa rin ba yung command center ng PNP Police, ng PNP Davao? May nakuha nga tayong video at mga picture doon nga sa loob ng KOJC Cathedral at parang inookupan na nila ang KOJC Cathedral hanggang sa ngayon. Parang ginagawa na nilang commander post doon sa loob ng cathedral. Pero according sa PNP, ay hindi daw ito totoo at ang kanilang command post ay nandoon daw sa loob ng PRO 11 sa headquarters.
Alright, sige. We will continue to get in touch with you siguro tomorrow for more updates. But for the meantime, thank you so much, Bril Montalvio, ang ating News 5 correspondent. Okay, with that, stay safe everyone. Stay home kung wala kayong pupuntahan. And I'd like to leave everyone with a quote. Storms make the oak grow deeper roots. A quote from George Herbert. Yun. Kanina, yung tinanong ko kay Bril, kasi importante na-deny nga ng PNP yon na hindi sila nagko-command center doon. Kasi for me naman, wag naman, respetuhin naman natin yung area of worship ng mga tao. Hindi yun naman for daw. me, Kasi sa akin sabi naman PNP, ba't kailangan command center doon? Meron naman PIO station At sa least kabila. we are clear on that. Okay, stay safe everyone. Keep watching One News for updates on Enteng. And that wraps up today's episode of Brunch. Join us again tomorrow. I'm Angela Lagunzad Castro. Go. And he is Angelo Casa III. We are One News. All sides. All the time. See you tomorrow.